Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, it's 9:03. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsunod mo gate sa massive watershed. Pinaka-purpose na ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapigtahan ang ina freedom of expression. Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, gano'n, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking, talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king.
Dahil ito ang King of the Road. the jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Maaari bang umusog-usog ng konti? Sakay na! Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's often part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Katotohanan sa bawat impormasyong makakalat. Yan ang layo ng Media and Information Literacy Project ng pamahalaan sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Presidential Communications Office. What we are fighting for is the truth. Because the very first casualty of all of these sometimes sinister, sometimes just mistaken, misguided activities, the first victim, the first casualty is the truth. Positibo naman ang pamahalaan na sa pamamagitan ng kampanyang ito ay magiging mas mapanuri at mabusisi sa pagkilatis ng impormasyon ang bawat Pilipino. We will help them, but people have to learn to be able to discern for themselves what is real and what is not, what is propaganda, what is fact, what is data, and what is speculation. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. Isang mensahe mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas. Mayong aga Western Visayas, mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sang programa Balita Issue kag iban pa. Mayong aga gid sa aton mga tagpalamati sa naman ka Lunes. Panibago naman nga semana para sa mga estudyante para na sila sa mga eskwelahan, sabtang iban sa mga kauturan nga nagatrabaho. Para nakaplastar na sa ilang mga opisina. Sa mga mid-shift naton nga mga kauturan, tamat ka nagahingagaw, sulod sa ilang trabaho. Kamusta dira luyag naman kamusta ho ng mga kauturan dira sa Banwas ng Urdan Guimaras? Ginaulan gid sang reklamo ang isa ka water district dira ng Urdan Water District. Alin kahapon, alauna sa hapon, Subong, ay kita magsalamay tatlo ka barangay dira ang nag-experiensya sang water interruption. Abi sa mga kauturan i-share nyo bing inyong experience para nga mabasa naton. Makapila ta ka beses sinigintawgan ang opisina sang Urdan Water District, huwagig ka sabat, duwagig ka numero nila. Kami-tani sini nagapathag sila sa mga kauturan just like bala sa ginahimo sang iban pagid bala nga mga service provider na kung may problema bala sa ilang serbisyo nagapahibalo sila sa aton nga mga kauturan kung anong problema para nga makapreparar ang aton nga mga kauturan. Ang base sa advisory nila i-send naton sa aton mga kauturan. Aring advisory nila sang hindi kita magsala September 30 may advisory ini sila nga may water interruption alauna tugtog alas 5 sa hapon. Sumugod Oktubre 1. Pero halin kahapon, tugtog subong
wala sang tubig. Kag wala man sang paathag nga wala nakabalik ang tubig. Actually naanad na niyang water district yan dira sa Hordan niya nga pinagusto lang san o mapabalo. Wala gid ya sang insakto bala nga koordinasyon sa aton nga mga kauturan kag damo gid ya ang naperwisyo. Ari pakita ta balang ilang water service advisory 5 days ago. 5 to 6 days ago. Para nga maatagan ng aton mga kauturan bala. Ang ilang advisory, ari basahon ta para nga maatagan ng aton mga kauturan. Please be informed that there will be a scheduled water interruption on October 1 from 1 p.m. to 5 p.m. Ari ang mga barangay nga maapektuhan, Barangay Huskin, Poblacion, Rizal. This is due to the installation of a new control valve for the Huskin water supply system. Normal water service will be restored immediately upon completion of the installation. We sincerely apologize for the inconvenience this may cause and appreciate your patience and understanding. Ari pasahan para sa aton nga mga kauturan ng Baliong Pasa. So amo na ang nagkakatapong subong dira sa Banwasang Hordan. Di halin kahapon alauna waay sang tubig. Kag aside sa tatlo ka barangay siniming iban pagit ng mga barangay nga nagareklamo pagit sang water interruption ila naman kadlaw. Yang pamangkot na to hindi niya sila apektado sang water interruption na pati sila untat ng tubig. Gusto naton maatagan ang aton nga mga kauturan dira sa Banwasang Hordan. Kailangan na pagin din agaron ng pinaka mga detalye ng water interruption. Ito na anad na niya halin sang una ya balang kibot ka lang ya bala wala tubig tapos wala man lang sang paathag. Makapila na niya ka beses amo ning nagkatabo do na andan na ya bala sa water district. Dapat ya may kinamatarong gid mga pumuloy nga mahibaluan kung anong nagakatabo sa ila lugar, anong problema para nga makapreparar kita bala. For example, kung nakapabalo sila nga alang-alang hindi alas 5 sa hapon o kung butang tabi mga before kamo nag-untat sang tubig kagahapon ya tani nakapabalo kamo nga amo ni may ano bala may preparasyon ng aton nga mga kauturan. Bong ano ni patabong sini pero wisyo gid ya kag huol gid pakigangutan nato ng alkalde sa Banwasang Hordan si Mayor Attorney John Edward Gando kung anong magitikang sini sa local government unit sa pagpakigangot naton kay Attorney Gando magpatawag ni siya sa meeting sa Hordan Water District tuhoy sa reklamo sa mga konsumidor sa Banwasang Hordan karon ano ang naistoryahan karon sa ilang sinapol. Hindi lang niya kaisa ka beses, makapila ka beses na niyang inihimo sa water district nga way bala sang klaro nga advisory, way gid sang klaro bala nga pagpahibalo sa aton mga kauturan. Kasi 7 minutos makaligid sa takna ang alas 9 sa agi. Mga kabyanan ko na dumduman sang aton nga mga tagpalamati nagabot na ang bangkay Seaman Second Class Lawrence Palomo ang personnel sa Philippine Coast Guard nga napatay sa magnitude 6.9 nga nilog sa Cebu. Wow, pila ka mga updates sini sa report ni Marian Grace. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Yan, mayong ako. Pero mayong haaga no, natala na nga ilubong si Seaman Second Class Lawrence Palomo nga taga Philippine Coast Guard nga nataliwan matapos sa nagluntad nga 6.9 magnitude nga linog sa Cebu sa October 24. Ini ang pahayag no sa
iyaman nga nanay nga si Ma'am Tigna Palomo matapos naton siya nga nalabot kag na-interview man. So no, diri sa iya Paul no, may ara ini siya nga utod nga yara sa abroad kag hulat no, posible Paul nga kung pasugtan sang employer niya nga magpauli iti bag-o lang ini siya Paul nagpauli man nagbalik no sa iban nga pungsod para mag-ubra. So ginahulat nila Paul kung bala makahingagaw pauli diri no ang iya nga utod pero tingwaan gid nga makaatan kiti amo ini siya Paul no ang magulang niya nga babae. So igalubong ini siya dira man sa syudad sang Pasig. Si man second class Palomo po taga Barangay Himad-i Pasig City kag nagkagtukita to sang Sabado no sa ila balay kag nakita naton po lang ila man nga sitwasyon kag na-interview man nato ng iya nga nanay although hindi lang magpa-video Paul no pero nakahatag man sa aton sang interview. So pahayag niya diri Paul ang iya makabig niya no nga hero diri ang iya nga bata. Kiti for the information sang aton nga mga tagpalamanti Paul manugwa na ni tani ang si second or si man second class Palomo sa gymnasium antes ang nagluntad ini no nga paglinog man pero according diri sa iya nga nanay nagbabalik ini sa sulod para lang makabulig pagwa sa iban pagid nga mga yara sa sulod sang gymnasium. So according diri sa iya nanay Paul lapit na lang gid sa exit ang iya nga bata kiti napagwa na nila tanan magwa na tani sila sining tatlo man ito kung duhan niya nga upon nga nagtaniwan man. Unfortunately Paul nag-run out kag wala nakita nga nagtikhag atong dako nga bato o kon kabahing guroto po sang dingding sang sining nga gymnasium kag according diri sa iya nga nanay Paul dako nga bato ang nahulog sa iya bata and according gani sa iya Paul ang tiil sa iya bata Paul do nagdiswi pa ini mo kag hambal niya gani Paul hero para sa iya ang iya nga bata kag gipamakon naton ano bala ani sang una mabinuligon gid man ang imo nga bata and according sa iya yes Paul halin sang una ya Paul kung may ara sa mga aksidente o kung may katawag ini sa iya abi nga nagapangayo sang bulig nagkakagtugid gilayon ini no si Lawrence para nga magsalbar man sa mga kakilala yo man o kung friends or even classmates kani Paul ari bala Paul pamatian nato no ang kabahin lang sang pagpahayag diri no ni Nanay Tigna Palomo ang nanay or iloy diri ni Lawrence Palomo. Diri Paul gina-describe niya Paul no or naghatag siya sang example no nga halin sang una ang iya nga bata Paul mabinuligon gid man. Okay, sige yan. Ipabatiin naton sa aton mga saya nang may ang tama sa iya mabinuligon. Noong tayo gani nga diri sa amon na dumduman ko may piyesta dito sa may katuan namon tani kami ga pa uli ang iyang classmate gapakadto to sa katuan man namon ginalina namon kay piyesta to sa classmate sa balay sa classmate mo natabuan gid nang didto kami gid sa to nga barangay na aksidente ya classmate nga nagasakay sa motor, duwa sila sa classmate nga babae, duwa sila, natumba sila kay man nasa nila kung ido mo na nabungguan, kundi natumba sila kay guro dasi ila padalagan kung pagtumba yato ting pwede nga lalaki do hindi masyado ang babae mo tong do ginbuligan niya kay may dala kami nga tricycle, ginsakay namon, ginsakay sa tricycle, kag kami yan, nagulat lang kami kay ginuna to sa dala sa ospital. So mabinuligo, mabinuligo na siya, mabuot na sa iya nga bata. Diyan, sinumang ko ito, mga classmate, damon iya nga mga barkada kay may manami siya magkwan sa mga amigo ya. Like, ining pagtaliwas sa imong bata, ano kadako nga kadulaan sa inyong pamilya? Ida ko kay balam siya lang gabuli sa amon. Nabuligan niya na kami. Kada serdo yan na ginapantihan niya kami ng tatay. Bisan may ginasagod na siya nga bata. Napantihan niya kami. Wala kami napabayan. Si ano ang plano ang iya magulang mapauli diri? Naglisensya na ito nga mapuli siya kay bisan 1 week lang. Ipasugta naman sa nga amo yan. Nagapangita na lang kami ko. Kapangita na sa sang nga makakuha sa sang ticket. Nga kung available. Kaya ginambalan ko man sa nga amo ng time ang pizza sang iya nga lubong. Di sila nga mga amo nasin ko. Ning kuha ka lang sang ticket na da siling ko para nga may time ikaw siling ko. Di mapuli gid saya. Sano ang inyong lubong na?
October 24, alas 8 sang aga. Kung gapamati, subong no, ang imo bata, kung may ara ikaw maminsay nga ihatag sa iya, ano ang luyag mo ipalabot? Ba, sige, si Toto ko na mo, Diyos ko. Kanugon kid, nadula siya. Kanugon kid. Wala kami nag-inspekta sa mga pakaisahan niya. Wala kami inspekta nga, amo na natabo sa iya mo. Ang member ko sa iya, ubayan niya na kaming tatay. Ubayan niya kami lang nga, niya kami nga, kami gahapon, na healthy kami. Nabatian Paul no ang kabahin sang interview naton with Nanay Digna no ang nanay diri ni Lawrence Palomo nga nagtaniwan no matapos nga ti nahulugan sang pato dito sa Cebu. So according sa iya Paul mabinuligon gid ang iya nga bata. I-share ko lang gani Paul no. Actually ang ilad miri nga barangay ginaagyan namon ini pakadto sa amon barangay sa Pasig City. So schoolmate ko ini ang iya nga magulang nga babayi kag siya Paul no makita naton halin sa una no high school no mabuot ini sila nga mag-utod kag that's why gani hambal ni nanay niya pag bisita naton dito Paul ang lungon niya Paul may ara sang whiskey, may sigarilyo, may Porky Angel's burger. Hindi mamangkot naton nga ami amo na may mga pagkaon according sa iya ang iya mga pakaisa kag ang iya no nga mga classmates kada may ara sang pagtililipon sa ila nga balay siya ginigahambal nga makaon Angel's Burger pagkatapos. So that's why sa babaw sang iyang lungon may ara sang duha ka Angel's Burger kag although Paul no bittersweet ang iniman no nga pag tiningbanay nila pero they are glad to no bakon nga napakita gid ni Lawrence no ang iyang pagbulig sa mga naapektuhan bang sa sinin nga nagluntan nga linog dito sa Cebu. Masubo gid yan no kay ti nakagwa na siya pero galing ang pagka mabinuligon niya ragit sa iya Yes. balik pa siya galing ti na ano pa siya na iguan pa to siya no sa Yes. siya kadako nga bato nga ting itunaan sa iyang pagkamatay. Yes, correct. And Paul, nagi pa makon nato si nanay niya, ano gusto niya gid bala nga magsulod diri no sa Philippine Coast Guard. According kay nanay niya Paul, pag pandemic gusto niya tani no nga makasulod na sa PCG pero unfortunately amo rin may natabo nga pandemic, nag-ubra siya anay Paul sa isa ka fast food chain kag sa isa man ka another pagig nga kompanya until nga sang 2022 or 2021 di kita magsala Paul no. Didto nakasulod siya sa Philippine Coast Guard. So gipamangkot naton ano nay amo giniya ang gusto niya hambal niya ni nanay niya yes amo nang gusto niya bangod nga ang iyaman nga tiyo miyembro man sang aton nga Philippine Coast Guard. So kumbaga gina-look up niya Paul ang iya nga tiyo kag nakita man Paul no ang pagserbisyo sang iya nga tiyo. That's why nga gusto niya mamagsul sa PCG kag na-assign ini siya dito ya sa Cebu. Kag makita mo man ang suporta yan sa Philippine Coast Guard sa pag dulong no may assurance man ang Coast Guard diri sa aton no na interview naton si Commander Richard Gura na ditubtob sa malubong kun ano dira nga suporta ang kinahanglan ihatag sa pamilya ni Seaman Second Class Palomo ang hihatag sang Coast Guard. Yes, di pa makot man naton Paul no ang iya nga nanay kung kamusta no ang pagtatap no ang baga niya wala man sila gipabayan sang aton nga PCG no halin dito sa Cebu kag pag-abot sa bangkay sang ila nga bata dito no sa Barangay Himati, Pasig City kag hopefully Paul no may maga-extend pagit nga mga talatapan sang gobyerno opisina sang gobyerno no sa pamilya ni Seaman Second Class Lawrence Palo. Pila gani sila niyan nga magulutod? Duha pa sila Paul nga mag-ululutod. So kung hindi kita magsala agot magulang diri babae and then siya ikaduha diri or agot. Okay ti masubo kay ti na-mention ganito ni nanay nga ti ano siya kada sweldo ginapainan niya gid ning parents niya. Yes. Correct na Paul no. Natalata ni Paul nga magpabunyag ang si Lawrence no sa iya 8 ka bulan nga bata. Ang banya gani Paul last time no amo ni ang gina-share sang iya nga bata. Nagpasagod pa ini siya sang baboy sa iya nga nanay 2 ka bilog no. Gipamangkot naton na ti kamusta nay ang ini no bayati di pasagod ya ko baboy para pagpauli iya mapabunyag kag amo ni iyawon tani sa bunyag sang iya nga bata pero unfortunately amo pa ni ang natabo. So gimangkot man naton Paul no sino ang nag-inform sa imo nay according sa iya no ang bata niya pa nga babae nga yara sa abroad amo ang nag-inform sa iya. Actually po wala gid nila ginalauban kiti pagtapos linog sila ya gani nga magpamilya nagtulog pa nagbalik pa tulog sang iya nga bana pero around 1 AM
dito tingala siya nga ang iya utod nagahilibio nagatawag sa iya abi na kung ano natabo sa utod ya nga babayi pero amo tunog gid na hambal sa iya nga utod nga babayi nga ti nagtaliwan na ang iya nga utod kag isa sa mga casualty man naton dito sa linog sa Cebu. Hindi mo gid mapakta ng kabuhi Correct. sa sining sa sining mga hitabo pero ti ang konsolasyon lang sinisang pamilya nga ti isa ka maayo nga bata ni si Palomo kag ti nagbilin man siya sa marka niya diri sa kalibutan. Yes, 29 anyos Paul, gulang-gulang lang kita sini sa iya isa ka tuig no kag ang bagay nanay niya madamo pa sang handom tani sa kabuhi ang iya nga bata pero anon mo amo ginidangat nga diri no ang aton man nga kabuhi. Sa mga friends, sa mga himata ni Lawrence ang panugyan naton sa inyo, i-share nyo sa iban pagit ang mga ginahimo ni Lawrence kuti mag-serve man nga inspirasyon sa iban dira no nga mga kauturan ta. Yes. Actually, Paul, no, nagpangayo kita sa ilo sa iya manana kaya pagtapos sa doon interview, nagilibion diri ang iya nga nanay napangayo kita pa sa ilo no nga gina-remind sa iya no ang kapila na hindi lang kita ang nag-interview sa iya mo kundi madamo na napangayo kita pa sa ilo pero according sa iya Paul, actually hambal niya hindi gid man mapunggan nga maghilibion ako especially nga magbukad ako sa Facebook. Actually, nalipay ako nga makita ang testimonya sang iba no nga mga friends sang even mga families nila Paul no kiti balaan gid kung ano kabuot ang iya nga bata kag makita ang mga pictures ang mga memories ang iya nga bata so hambal niya gani upod sang iya nga luha ang kalipay Paul nga iya nga nabatsyagan man temporaryo man lang kita diri sa kalibutan niya nang importante mag-ubragi kita sang maayo. Yes, kag bagay inana niya Paul, maayo gid wala gamo nga bata ini no si Lawrence Palomo. Yan, madamo gid nga salamat. Report gikan sa Pasay City, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Madamo nga salamat Marian Grace Aranyata sa report. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Masubo gid ang natabo kay Seaman Second Class Palomo. Hindi lang ini siya isa no, do tatlo ini sila nagkatapos ang Philippine Coast Guard. May liga silang ginintrahan sa kung di kita magsala, San Remigio, Cebu. Sa nagluntad ng linog, tupad lang ni nga banwas ang Bogo. At tinahulugan. Imagine na, nakagwa ka na. Luwas ka na, no? Pero galing kiti katapo ka sang Philippine Coast Guard, may obligasyon ka man. Kagti, ara na iya sa iya, duna na iya sa iya yung pagkamabinuligon. Di dapat suportahan gid, buligan gid ang ining mga kauturan nga ato didto na trap sa sulod. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Amo na medyo masubo man para kay nanay kasi siyempre damo man nga mga katapo naton sa media nag-interview sa iya. Kung isipon mo kada interview hibi pero ti para sa iya okay lang kasi gusto niya man i-share ang kaayuhan sa iya nga bata kag nalipay siya nga makakita no sa mga testimonya man sang mga friends niya, mga kaupo sa opisina, sa sining ginhimo, no? Maayo gid yung klase ka bata. Ining si Seaman Second Class Palomo. 29 anyos pa lang, maluka bulan pa lang ang bata niya, no? Amo na, no? Sa mga kauturan ta, saron nyo gid sa inyong pangadlaw-adlaw nga pagpangabuhi, temporaryo lang kita diri sa kalibutan. Dapat isipon tagid ano ang pwede naton maubra sa komunidad? Sa simple man or dako nga bagay, ano ang pwede naton mabulig sa komunidad? Kag dapat pinsaron tagid nga mag-ubragi kita sa insakto. Likawan ta nga kita no, magpakalain kita sa aton nga mga kauturan. Likawan ta nga maghimo kita sa malain sa isig kapareho ta. Ibalan mo sa ulihi kung madula ka man sa kalibutan, ang dumdumon bala sang tawo sa imo si amo na maayo na siya nga tawo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang amo na nga tawo responsable na siya. So Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sabay pa nga magsilbi nga inspirasyon no ang kabuhi ni Seaman Second Class Palomo no, sa iba naton nga mga kauturan. Munduti bata pa 29 years old damo pa sang handom. Kagti suportado niya ang iyaman nga pamilya no wala siya kakalipat pain gid ya sang sweldo niya sa iya nga pamilya.
Isang ngati may pamilya naman siya yan. Publiko, Radyo Pilipinas. Umugin man na dapat bisan nga may pamilya, kag kung may kasarang ka man lang nga magsuporta sa imo nga parents, hindi mo gid pagkalipatan. Kay ang parents naton sila rason kung diin man kita subong. Sila ang rason, dako nga rason nga ang damo kita sang nalabot sa aton nga pangabuhi. Kung kita naman ang may kasarang, give back kita. Kay amo ning ginhimo ni Seaman second class sa Palomo. Publiko, Radyo Pilipinas. 33 minutos makaligat sa takna ang alas 9 sa aga. Maghatag lang kita sang pila ka mga pahanumdom sa aton nga mga kauturan, no? Balikan ta ining issue sang water interruption karon, no? Dira sa bahin sang Banwa sang Hordan Guimaras. Magabalik lang ang programa Balita Issue kag iban pa. Ang sawit ay bang bang bang, ang sawit ay bang bung bang, ang babae sa lansangan, wag iritan kundi galang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Wag iritan kundi galang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Flight PR 1043, now boarding. Hey, that's us! Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. We made of love while cruising at high altitudes. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab. Closer to heaven, we're 30,000 feet. Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds. I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. They'll be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. 35 minutos makaligat sa taknang alas 9 sa aga. Aton pasudlon ang mensahe ni President Ferdinand Marcos Jr. live. Fellow workers in government, ladies and gentlemen, good morning. 3 years ago, we set a bold and ambitious course for our country through the Philippine Development Plan of 2023 to 2028. We committed to generate jobs, accelerate poverty reduction, and transform our economy into one that is inclusive, resilient, and ready for the future. In the first half of this administration, we laid the groundwork. We implemented critical reforms, delivered essential programs, and mobilized strategic investments. Now that we are at the midpoint, or past the midpoint, we need to check our course and make the necessary adjustments to meet the growing needs and expectations of our people. The forum's theme, bringing together progress for all, services that matter, results that last, challenges us to reflect on what real progress looks like in this day and age. True progress goes beyond numbers and charts. It must be a lived experience, felt by people through quality education, better healthcare, sustainable livelihoods. To achieve this vision, we must place education at the very heart of our national development. Over the past 3 years, this administration has intensified our efforts to strengthen our educational system, enhancing early childhood care and development, prioritizing foundational skills such as reading and literacy, and ensuring that every learner has a safe and conducive environment for growth. School-based feeding programs continue to safeguard students' health, while programs to advance the welfare of teachers remain a top priority. We achieved significant milestones in improving our country's education system, but we of course recognize that we have a ways to go yet. The goal is clear: a Philippines where every child, regardless of background or circumstance,
has access to quality, future-proof education. And we are taking necessary steps to bring this vision to life. And that is why for fiscal year 2026, the Department of Education has been allocated the largest proposed budget amongst all departments. Because we truly understand and we truly believe that every classroom built, every teacher trained, every child supported is a seed towards real, lasting progress. Our national budget serves as a moral and economic compass. It must always point toward making life better for our people. Every project, every policy, every program, every peso must move the needle for Filipino families. So I call once again to the Department of Economy, Planning and Development, the DBM, the Department of Budget and Management, Department of Finance, and all concerned government agencies to ensure that our highest priorities, especially education, receive the appropriate funding and support. To DPWH and to the DepEd, speed up the planning and implementation process so we can meet our target of building and rehabilitating thousands of classrooms by 2028. And to DepDem, accelerate the review of PPP proposals for school buildings. No child should be forced to learn in makeshift spaces, and no teacher should be burdened by a system that does not support them. Let us prioritize the delivery of the right kind of education. An education that sharpens minds and builds character so that our youth are equipped for the jobs of today, ready for the industries of tomorrow. To support this, we strategically channeled official development assistance, or ODA, towards our vital sectors such as education, healthcare, infrastructure, social protection, agriculture, and a very important aspect now, disaster risk resilience. We know that funding alone is not enough. Critical bottlenecks and systemic challenges have long hindered us from optimally utilizing the ODA. So we are taking action. To streamline the process, cut bureaucratic delays, accelerate public service, we have revised the Investment Coordination Committee guidelines, the first comprehensive update in a decade. We are also introducing measures to simplify the issuance of special authority, enabling faster mobilization of assistance aligned with national priorities. Be assured that we continue to listen to the concerns and recommendations of our development partners. We are determined to go further. We will not tolerate measurement without action, nor will we tolerate the wastage of public funds. Walang perang sasayangin, hindi tayo papayag na lustayin ang kaban ng bayan. This forum also marks our readiness for the next step, our transition to upper middle income country status. This transition demands a kind of partnership built on stronger alignment, shared goals, and genuine national ownership. I count on DepDem, all government agencies as well, all stakeholders to turn today's discussions into real change, real impact, real progress. Let me take this opportunity to thank our development partners. Your continued trust, expertise, and support help transform our vision into tangible outcomes. So while we conclude this forum with a joint declaration, we must remember, declarations by themselves do not create results. They do set the direction of what our collective actions will be. Together, let us continue shaping a strong, fair, and future-ready Bagong Pilipinas. So long as we work together, so long as our visions are aligned, we will succeed. Thank you very much. Mabuhay ang Bagong Pilipinas. Well, we conclude this forum with a joint declaration. Thank you, Mr. President. At this point, may we request the President to grant us a photo opportunity? We'd like to ask Secretary Balisacan to join the President on stage and take part in the photo. May we call on the Cabinet officials, country directors, and members of the Diplomatic Corps to please proceed on stage.
nangyari. Lulus na yun ang penas ng taong bayan. At malamang nasa mo dito sa budget para sa natutara yun ang ating progreso. Ang sinatulong ng ating pamahalaan. Pero doon sa nalitan pa sinatulong dito, ilan doon sa mga nabigyan sa ito, doon ay isubo ay doon sa aspeto ng edukasyon. Sabi ng Pangulo, dapat matiyak na conducive o conducive yung learning program sa pagatang gulay ng administrasyon ay lahat ng mga kabataan dapat may access sa edukasyon. Kaya ang method, sabi ng Pangulo, life is budget para sa 2026. At ang pinagpunta rin ng Pangulo na ay dapat matiyak na bawat sa'yo ilulunsa kung ano may pakikinabangan dahil parang Pilipino. Ayos ko yung dapat anya ang edukasyon. At ang focus nun dito ay yung pagtatayo ng mga classroom. Ipinunta rin ng Pangulo na no child must be studied sa mga makeshift classroom. Anong nabanggit din na Pangulo yung disaster resilience na kinakailangan din bigyan ng sapat na prioridad. Donald, yan muna. Ang lang sa mga naging bahagi ng talumpati na itong pwede na tayo mag-disclose. Pag-nai, itong kanyang ginawang pangunguna sa pagbubukas. Itong event na ito, ang Philippine Development Forum 2025. Meron pang aktibidad na pupuntahan ng Pangulo nasa Malapay sa Arena at yan naman ay yapit sa atin ng ating isa daw sa kay Bayan. Nagulat mula dito sa Sangula, sa Luzon ng Mandaluyong, para sa Bagong Pilipinas, sa Albing Bagusara, at Pilipinas sa Republiko. 44 minutos, magaligad sa takta, alas 9 sa aga. Parahin ka mong nagpamati diri sa Gapon sa programa Balita Issue kag iban pa. Parts ng broader development forum focused on outlining strategic priorities. Yung pangunahan ni President Ferdinand Marcos, no? Magulangid ang Philippine Development Forum sa EDSA Shangri-La sa Mandaluyong City. Pangunahan sa Department of Economy, Planning and Development of DepDev. The PDF 2025 serves as a platform for dialogue between the government of the Philippines and its development partners with the theme bringing together progress for all services that matter, results that last. The forum aims to promote collaboration on policy and financing priorities guided by the outcomes of key high-level policy reviews in 2025. This include the midterm updates and Philippine Development Plan, Official Development Assistance Portfolio Review, the fourth State of the Nation Address ni President Marcos. Ang PDF 2025 also provides a platform to tackle urgent development challenges and emerging opportunities. Through these discussions, the forum aims to ensure that the priorities, policies, and programs of both the Philippine government and its development partners remain responsive, well-aligned, and effective across all sectors. Sa dugang panaton nga balita, bago lang gid no, si former Mayor Jerry Trañas nag-post sa iyang Facebook account. Nagpaayo ini siya after undergoing a recent medical surgery. Inabisuhan ini siya sa mga doktor nga magmahuway. Nagapangabay ini siya sang prayers para sa iyang nilayon nga pag-ayo. Siya, please know that my heart remains with all of you. Once I'm fully well, I will continue to serve our beloved city in my personal capacity. Salamat gid sa inyong suporta kag pagpalang. 47 minutos magaligad sa takna ng alas 9 sa aga. Antes kita magtakop sa aton nga pagpangalagad, ginatamyon naton sa maayong aga mga nakatutok sa aton nga pagpangalagad si Sherwin Marco Weya, si Mamalde at Arosa nakatutok man sa aton nga pagpangalagad, si Maria Clara maayong aga gid. Kag sa tanan naton no, nga mga kauturan nga nagupod sa aton subong nga aga. Ang issue sang wala pagtubod nga tubig patpaton ta pagid ina mga kabiyanan sa ibang pagid nga public affairs program sang Radyo Pilipinas Iloilo. Paluntang latest sina
Kay sa pagpakigangot naton dito, asa subong wala sang tubig. Kag tubtob subong wala sang pathag na nga wala sang tubig. Di ano ang brahon sang tao sini. Insakto man ang bayad sa mga konsumidor. May kinamatarong gid sila nga dapat mapahibalo sila sa tagtumalahan sang water district. Dapat nakahibalo kamo sa inyo responsibilidad sa inyo nga mga konsumidor. Hindi man pwedeng patol lang kamo sang bill niyo dira. May social media, mahapos mag-update sa aton nga mga kauturan. Just like pala sa ginahimo subong sang Guimaras Electric Cooperative. Kung may mga power interruption na ginagamit nila ang social media para ipahibalo dayon. Hindi nga susunod pa yung adlaw Hindi. Makaligad sa pila ka minutos na may power interruption, nagpahibalo sila dayon. Hindi mo maibitar kasi pero kahapon may pila ka beses na nagpatay siga ang suga, pero may advisory, may ginapahibalo no nga update ang Guimaras Electric Cooperative. Mayo guro ang water district sa Hordan, magkuha ka mo idea sa ila or sa Facebook mismo sa municipality sa Hordan. Sa time nga may emergency, sila ang nangin source ng information. Iti sila ang gobyerno. Sila dapat ang magpahibalo kung anong mga dapat ubrahon, untat ang biyahe, mga parte sa assistance. Pero sa inyo, tubig, parte sa water interruption, dapat may magpahibalo ka mo. Hindi pwedeng ang tao, pahaum-haumon nyo lang. Tanong nga lang perwisyo nga nadulot nyo sa mga kauturan. Alin sa mga estudyante, sa mga nagtatrabaho. Dati kung nakapabalo sila dayon nga magadugay ang power interruption. Butat na nagambal sila, 5 ka adlaw ang power interruption. Di tani, ang water interruption, tani, preparar kita sang timba-timba na tubig, hindi ba lang? Hindi pwedeng, ano lang kamo dira, pawala kamo. Kasi damo ang apektado ng mga konsumidor. 50 minutos makaligad sa takna ang alas 9 sa aga. Mga kabinan ng iban pagit ng mga balita patpaton nato sa masunod edisyon sang programa. Pinapasalamatan tang atong mga kaupdanan sa technical side sa studio, Mr. Alan Defantes sa transmitter, Mr. Rochelle Jones Motahero. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Taros sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.